Well, una-una po, inaasahan ko na siguro yung pong naging proseso at progreso ng ating pong pag-iimbestiga sa issue na binuksan ng ating Pangulo noong nakarang SONA tungkol po sa issue ng flood control, eh, palagay ko matatalakay po at nakita naman natin ang seriousness ng Pangulo. Nagkaroon po ng task force, ang NBI, ang DOJ para maimbestigahan ito. At sa kasalukuyan, alam naman natin po na maraming personalidad na ang humaharap ngayon sa pananagutan sa batas ukol po rito. At kasama na rin po doon at ibang issue ng korupsyon na ating po tinitingnan at paglaban po sa kriminalidad, katulad po ng smuggling ng ating mga agricultural products. Very successful po. We have apprehended the tobacco product na smuggled po. About 15 billion po ang worth nito, kabuuan. Ano naman po ang aasahan sa NBI? Itong mga susunod na taon, nalalabing taon ng administrasyon, ano naman po ang dapat asahan sa NBI? We will make sure that law and order will be protected and will be preserved. Marami po tayong nakikita sa social media natin na nagiging norms na yung pagbabanta, pagbumura. Alisin po natin yan. Tutulungan natin ang ating gobyerno na maalis yan at papanagutin po yung mga tao na gumagawa po ng ganyan. Paano ho binabalanse ng NBI yung isyong politikal pag-iimbestiga dito sa issue ng korupsyon dahil hindi maiiwasan, natatouch yan? Simple lang po. Kung saan po tayo dadali ng ebidensya na naayon sa proseso at sa batas, yun po yung gagawin po natin. So, Opo, kay Congresswoman Ann Matibag, 1st District Representative ng Laguna. Ma'am, ano po ba ang prioridad na legislative measure na gusto niyo po na maipasagan ngayon pong nagbukas ang second regular session ng 20th Congress? Well, we've already passed on the third reading ang technology facilitated VAUC, so now we are waiting for the Senate to act on it, and we are in a partnership with our Senator Riza Ontiveros as the chairperson for the Committee on Women in the Senate. Or nagbigay na po ba ng commitment ang inyo pong counterpart para mapibulisan? Yes, this has been filed actually on the previous Congress, so follow-up na lang ta. Opo, last na lang po, yung pong mga kinakaharap na hamon ngayon ng Kongreso, dahil sabay-sabay po yung pong inyong hinaharap, yung impeachment trial, yung pong budget deliberation at legislative work, paano nyo po yung namamanage ang inyong time? Well, we are very ready to whatever issues that maybe the House may face, and sa lahat naman, lalo na magpa-budget season, may impeachment trial, so I think we are very ready, and all of the committees are working on it para lahat ma-provide namin lahat ng mga actions na kailangan to protect our nation. Baka pwede nyo pong i-address ang inyong constituent at ang public. Hello to my kababayan sa the 1st District of Laguna, City of San Pedro, the Sampaguita capital of the Philippines. Well, this is the SONA, and talagang I know lahat po ng mga taga San Pedro nakasubaybay sa ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. At talagang sinusuportahan po namin siya dahil sa aming pong bayan, marami pong natulungan ng ating gobyerno sa lahat ng may sakit, sa lahat ng nangangailangan, sa lahat ng mga may kailangan sa scholarship, lalo na. So we are very happy.